at least the good ones in Texas name. Oh
Jesus.
Salmo 147 kasama natin sa pinagtanayan ko sa ulo sa basta gawa natin sa 20. Salmo 147 Balaan o sulatan Muslim ayo ang magpanta sa mga pagdayaw sa tundok patahong sa pinagap na bagay ang pagdayaw sa iya. Desmin pagkako niya ang nagulaan sa paglaong pag ginabog kusan niya ang ilang mga akla.
sa ginatao. Tugon niya ang mga bukosang iwa o sila siya. Sa bayron na kalipay siya sa mga nagkakawag sa iya sa mga nagkasanay sila. Makinadayon, nun na dugma. Pagod niya ang mga kwerta, nataga niya ang mga kaiwan, ang mga tao. Sinagakad sa siyang manto sa kalbukan sa naglaot ni Kabilayon. Sa pagkalasya, sa ulan na hilo, subok sa makamay na bumabato. Wala siya may makagpad, akwantas ang kasugnaw na iya pinapagalo at dala. Nagkinakalaglag siya sa iya mga mensahe, sa iya mga katawan, sa iya mga pagpudlok at pagsukuan sa Israel. Kaya siya atong kasama sa Roma. Wala ay nagkakaroon sa iba na muli po tayo manalangin. Ginoo, salamat po sa inyong patuloy na pagpapala sa bawat isa at muli po yung kami na dinako sa inyong bahay sambahan. Lord, kami po ay nagpapasalamat sa kabila ng aming mga pinagdaanan ay nakikita namin na nariyan kayo palagi upang kami ay alalayan, upang kami ay palalahanan na kami po ay hindi nag-isa. Kay Panginoon ay nandyan para dumepenta para sa amin. It's according to the song, Panginoon. You are here not to defend us. We are so grateful, Lord, because we have a loving God. We have an amazing God, a living God, na alam namin na pwede namin lapitan sa lahat ng pagkakataon. Patuloy niyo kami na patawarin, Panginoon, sa mga pagkukulang na aming nagagawa, sa mga times na kami ay nagdadalaw, sa mga times na kami, Panginoon, ay pinipiling kumalimot sa inyong salita. Thank you, Lord, for still giving us this opportunity to serve you this morning. Pagpalain niyo kami, Panginoon, maging mga kasama namin na wala rito. Ano man, Panginoon, ang kanilang dahilan, alam namin isang araw, Panginoon, ay papaalalahanan niyo sila na mayroong isang Diyos na dapat kapag-lingkod. Pagpalain niyo po muli kami, Panginoon, ng inyong banal na salita sa umaga. In Jesus' name, pray, amen. Mari na po tayong makaupo. Napakaganda ho ng ating simula sa umaga nito kapag sa panalangin pa lang, simulan tayo ng panalangin na nagpapasalamat. And even sa song, there are terms or words na minention na meron po tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. And even the psalmist is always telling us to praise God. And let me ask you again, the same question last week. Nakapag-thank you na ba kayo sa kung anumang bagay yung meron kayo? Kahit na hindi kayo nakatakbo, kailan? Parang ikaw ay nasa harapan kanina lahat. Parang nakangiti ka agad. Sa loob ko makakita ko yung tawa ni Sister Love. No? Sabi ko nga kay Rose, kung ang puso nitong tatlong ko is ungrateful, kung ako siguro yan, pira ko, binayaran, tapos hindi nag-update. Ungrateful heart. Sabi ko, buti nagtatawanan pa sila. Nakapag-banding pa sila sa McDo, di ba? So, pag ang puso natin ay nurture natin na tayo ay magagalitin, lahat na lang ay gagagalit natin na kahit meron namang magandang nangyari. Ay, amen? Diba? Pasalamat kayo o tayo na ligtas kayo nakauwi. Diba? Hindi kayo napasama doon. And again, we're so grateful kasi I think, sabi ko nung Sunday, sabi ko mayroon huwag kang sasama dyan sa NGC, dito ka lang, baka ano pang mangyari sa iyo. Dito ka nakabahan siya. Siyempre ako rin may gano'n. Pero sabi ko ito, sinabi ko yon with faith. The Lord will answer our prayers. Nung Monday, pumunta ko sa EDC, yung pinakamasungit nila, yung na-chat ko, naalala niya. Na pinaka-superior nila. Sabi niya, di wala, hindi nagalit sa akin yung superior. Wala lang. Diba? Kasi kung katatakutan natin yung in-offer ng mundo na ito, at hindi natin katatakutan ng Panginoon, mas mahirap.
mas dapat katakutan natin na tanggihan ng Panginoon. And we praise God kasi pinakababa ulit siya. Hala, wala yung pangalan niya sa listahan ng job order sa diba? So, nahanap naman, nagawa naman ito. Magpatuloy nawa. May mga good news pa na natanggap. Sabi ko sa kanya, if pumunta ka siguro dyan, baka lalo hindi mag-grant yung request ng mga JO sa DSSP. And again, ang ating title ay An Attitude of Gratitude. At ang puso natin ay may gratitude heart o mapagpasalamat na puso. At ginawa natin itong attitude. Ito po ay magbubunga ng gratitude. And how often do we say thank you? Baka meron na po dito makakalimot na magpasalamat sa kanilang mga blessings na natatanggap. Or how often do we show how ungrateful we are when we are facing a difficult time or struggles? Tama? We're always praying, Lord, give me faith, strengthen my faith, give me His blessings, pero hindi natin kayang i-take yung consequences ng mga bagay na ating pinapanalangin. Last week I mentioned, Lord, give me a heart na marunong magmahal. Tapos, ang nakikita natin sa paligid natin ay puro kasulasog-lasok na pag-uugali, mga hindi kamahal-mahal na attitude. Magmamahal pa ba tayo? Answer prayer. Kasi sabi ng Panginoon, you ask the Lord, Lord, give me a heart na marunong magmahal. Ito yung mga taong hindi ka mahal-mahal. Stretch yung puso mo. When I was praying a prayer of a pastor before, kasi more on intellect siya eh. Mabait siya, wala siyang problema. Pero more on intellect. Sabi niya, Lord, give me a heart of a pastor. Binigyan niya pa ako ng book na I think Heart of a Pastor din ata ng binabasa. Kasi wala siyang heart magpastor, pero gusto siguro yung isip niya, gusto rin ang puso niya, pero hindi niya alam paano niya execute. Lord, give me a heart of a pastor. Intellectually magpit eh. Talagang sa dialect din, marami. Logo siya, may Bisaya, Tagalog, English, may Hebrew, lahat na. So, I think more or less 5 languages meron siya. Nag-Myanmar pa siya. So, may Greek pa siya, yung professor namin. We asked the Lord, Lord, give me a heart of a pastor. Meron isang mata na pastor. Pwede ba ang yung lengguwahe ay maging Tagalog pag yung mensahe? Kasi may Greek kumain yung binahay. Matatanda na ng church. Meron silang member na sobrang pasaway. Meron siya yung kinakwentong pastor na merong lumapit sa kanya, pastor, ako po ay serial killer. Pira. Sabi niya, hindi siya nakapagsalita eh. Hindi na sabi niya, yes, this is a heart of a pastor. Serial killer, pasaway na member. Yung member na wala ka na makukuha, that's a heart of a pastor. And sabi ko nga sa inyo, itong pastor na ito talaga, minahal din ng mga estudyante. Kasi yung pagpapastor niya sa church, nadala niya sa school namin. Every exam, ito yung libro, magbasa ka, bayaran sa katapusan. Binigyan niya kami ng libro to encourage us. Pag may problema, he's always praying with us. And now, we are so happy kasi maninoy din namin siya. Dati siyang dean, ngayon ay president of the school naman siya. So, talagang yung puso ng pagkapastor ay pinagulog sa kanya ng Panginoon. But of course, nakita ko rin sa kanya yung attitude na kahit ang pinagdaanan sila ay talagang very beautiful. Kahit na yung rayuman niya sobra. Kasi magaling ng basketball din ito sa Tres. Kasama namin, 50 years old plus na. Kami naglalaro, makikilaro pa yan. So very grateful siya sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Kaya naman siguro yung edad niya hindi halata sa age niya, sa physical features. And of course, ang pag-aaralan po natin is yung attitude of gratitude. There was a man, ang kanyang depression ay marami siyang wala. Sabi niya, Diyos ko naman, bakit ito yung nangyayari sa family ko? One time, dumating sa kanya yung matinding problema, nagkaroon siya ng problema financially, wala siya ng trabaho, kailangan niya ibenta yung kotse niya, ang natitira na lang sa kanya ay bahay niya. Bakit siya sa building? Pagkakat siya sa building, sabi niya, magpapakamatay na ako. Pagtingin niya sa baba, syempre tinek niya muna eh. Mataas to May nakita siya, nag-zoom in, kasi parang tempter eh. Pag-zoom in niya, pambira, sumasayaw yung mama na nasa baba. Pagtingin niya sa mama, gumagano sa chat.
Tapos sabi niya, grabe naman itong mamang ito, walang kamay pero sumasayaw. Kita niyo, sabi niya, tapos ako, na meron pa akong 2 kamay, may bahay pa ako, at may chance pa akong mabuhay, at makakahanap ng trabaho. Sabi niya, bakit ako ganito na magpapakamatay? Bumaba siya. Sabi niya, Mama, salamat. Kasi kung hindi dahil sa'yo, mamamatay ako. Magsusuicide sana ako. O bakit? Nakita kasi kita sumasayaw ka, tignan yung sitwasyon ko. Ako yung dapat magpasalamat, ako yung very ungrateful. Sabi ng mama na sumasayaw sa baba, makati kasi isingipin, gumakamot, wala akong kamay. Kaya hindi natin sa gano'n. Nag-suicide, hindi lang. That is a story ng mga kapatid. There are times talagang we are so ungrateful sa ating pinagdadaanan sa buhay. And sometimes, hindi lang tayo sa ungrateful, hindi na rin po tayo nakakapagpasalamat kasi naging attitude natin instead of gratitude is yung para bang wala natin pakialam kahit hindi man natatanggap akong blessing, nakakalimutan na natin magpasalamat. Sino dito ang guilty? Na meron tayo dapat magpasalamat at pinapasalamat na lang natin kasi we are expecting something bigger. Ay, sa example, 40 over 45. Dapat perfect. Hindi ako grateful. Diba? Ay, sweldo ko. Nabawasan pa ng SSS. May bago na ngayon sa SSS yung parang pagkatano ba? Retirement. May dinagdag na silang bawas bawas. May dinagdag na sila na deduction sa sweldo. Ewan kung applicable sa lahat. Tapos may mga ganyan pa na bawas. Tapos, teka, wala naman ang ulit. Samantalang yung kasama mo, imbis na matanggap niya ay 10,000, kanya 8,000 lang kasi pinabili niya ng gamot. Ikaw kompleto, kulang pa din ako, dapat walang bawas ito. Dapat mas malaki yung naaani ko, dapat mas bongga yung akin. Bakit yung dalit niya mas maganda, yan dami nilang utang. Tapos ako, UK lang galing, hindi sa US. Hindi UK, hindi United Kingdom, ukay-ukay. Bakit gano'n yung damit niya, binili niya sa Robinson, dala-dala na yung bag, tsaka naka-Nike pa. Yung akin sa SM lang binili, sa Muslim. Tapos, yung puso natin para bang nagsishrink na, hindi na tayo naging nagdadamihan na yung wrinkles natin. Nagpapabanat na tayo. Alala niyo yung kwento ng manang, na sa sobrang stress niya, laging mga wrinkles niya. Kaya, botox ba yun, papabanat? Kaya one time, sabi niya sa doktor, bakit naman may leptin na ako? Wala naman akong pinapalagay ng leptin. Ay, puso ko yan, kakabalat niyo. Stress kasi kayo masyado Diba mga kapatid, wag stress. Sabi nga nung awit natin kanina, pag may mga problema tayo, ito lang awit. Basta banggit dito yung God will defend me. Tama ba? Sabi dito, to this I hold, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my king. All the chains are loose. I can sing, I am free. And meron pang song, I think this is the song or before this may song pa na sasabi that the Lord will defend me. So mga kapatid, there are always things to be considered as to be maging tayo yung mapapasalamat. In Luke chapter 17, if you are going to open your Bible. Luke 17, 11 to 19. I think maganda na basahin po natin ito. Luke 17, 11 to 19. Luke 17, 11 to 19. Say amen po. Nakita na po ba? May mga Bible po tayo. Gamitin natin either e-Bible yan or physical. Verse 11. On the way to Jerusalem, he was passing along between Samaria, again the enemy, and Galilee. And as he entered the village, he was met by 10 lepers, who stood at a distance and lifted up their voice, saying, Jesus, Master, have mercy on us. Verse 14, when he saw them, he said to them, Go and show yourselves to the priests. And as they went, they were cleansed. Verse 15, then one of them, when he saw that he was healed, turned back, praising God with a loud voice. And he fell on his face at Jesus' feet, giving him thanks. Now he was a Samaritan. Again, the enemy. Then Jesus answered, Were not 10 cleansed?
Diba 10 yung nalinis, 10 yung gumaling? And sabi niya, where are the 9? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner? And he said to him, tignan nyo rise and go your way, your faith has made you well. Again, and he said to him, rise, galing sa pagkakayo, and go your way, your faith has made you well. Makikita po natin dito sa verse, this is a famous story, kids story, na may 10 ketong. Yung ketong yan, alam niyo po ba yung sakit na ketong? Sister lang, alam niyo ba yung sakit na ketong? Nakakita ka na ba yan? Wala ba? Kasi nakakahawa pa rin ba yan? Hanggang ngayon wala pang gamot mo. Ay familiar na ina-isolate ang mga may ketong sa Palawan. Meron niyang island, yung punta niya ng mga sister school namin. Kakanta sila, nandun yung mga may leprosy. Tapos, alam ko na feature na to eh. Hindi ko alam sa Jessica Soho, may isang island, talagang para sa kanila yon, yung mga may leprosy. At itong mission team na nakilala ko, pupunta sila dyan, siguro nandun yung mga may leprosy. Awit yung choral, yung choir, magbibigay sila ng mga tulong, kasi nakaseparate. Ang sakit po na leprosy, correct me if I'm wrong, nurse lang. Ito, nung time na ito, hanggang ngayon wala pang sakit, babalutin nila yan at sarili nila ng bandage. Kaya yung pang money. Tapos every time natatanggalin nila yan, baka maluwag. Natatanggalan yung laman niya. May kasama yan. Di ba? Pag minsan may sugat tayo binabandage, sumasama yun. Ganun yung mga kapatid mong katawan, ha? Hindi lang ito. Kaya may tendency yung mga soft muscles, baka nawala na. Yung tenga, baka yung ilong. Tapos yung mga laman-laman nila rito. Mababaho din ito. Kaya hindi sila pwedeng lapitan. And in their culture, kailangan nilang i-present yung sarili nila sa isang priest nang sa ganun i-check kasi yung mga priest sila yung nakakaalam na, oh, okay na to. Pagka may halimbawa, ako may sakit, ako sa bahay namin, break yan, di ba? Tapos tumalsik yung laman ko dun sa pader, tatanggalin yun. I-isolate, tapos sunog. Tapos i-quarantine yung buong bahay, walang titira dun. For how many days, may counting sila dyan. Tapos i-check din nila kung, ewan ko paano nila i-check yun eh. Pero specialist sila eh. Oh, hindi pa ito pwede. Extend pa ulit. Ganun po ang policy nila nun pag may leprosy ka. At hindi ka pwede makihalubilo sa mga tao. Sino dito na subukan na ma-isolate? Siguro pamilyar na tayo sa isolation na. Saan ka na-isolate? Sa COVID? COVID. Ikaw lang mag-isa? May kasama ka. Ikaw lang? Nasubukan namin ma-isolate sa bata eh. Masaya kami na-isolate kami. Wala kaming sakit. Nandun lahat ng pagkain, pati ako may napkin na kasamang binit. Tapos, CR lang naman ang problema natin. Ang sarap ng buhay namin, sarap ng pagkain sa bata. Kaya, pwede pang i-extend, sabi namin, yung days ng ata kami nandun. So, negative naman kami lahat. Pero yung feeling na ikaw ay isolated, napagalitan ka, may kasalanan ka, hindi ka talaga pwedeng makalapit. I'm not sure kung makakayanan natin. Siguro makakayanan natin basta may Netflix at may Wi-Fi. Pero kung without that, tapos books, hindi na tayo sanay magbasa ng mga books eh, oh. Mga ganito, oh. Hindi na tayo masyadong, diba? To be honest, wala na tayo sa ganyan eh. Pero mga kapatid, no, ito pong mga to, isolated sila. Hindi lamang po sila isolated sa community, but of course to their family. They are so isolated. Kaya nga nung nakakita nila si Jesus Christ, tignan nyo mabuti, oh. Sabi dito, alumaro na ito, ha. Hindi na nga ito mag-anak eh. He was met by 10 lepers in verse 12 who stood at a distance. Tignan nyo si Jesus Christ at a distance. May certain kilometers or meters. Basta minimum na yung 5 meters sa kanila. So sisigaw yun. Kailangan nila ng malakas na boses na sabi dito. And lifted up their voice. Habang sinabi lifted up, ibig sabihin umiiyak with shouting. Bakit? Depressed na sila eh. Sabi nila, and lifted up their voice and saying, Jesus, hindi nila lang kung tatawag nila, Master. Kasi wala naman sila mapagtanungan kasi bawal silang lumapit sa tao. Have mercy on us. Because their connotation is pag ikaw may kasalanan, may sakit ka. Naisip nyo ba yun? Well, of course, not all illness ay, ang reason ay may kasalanan. Going back, I think Matthew or John, merong case dito na sinabi ng mga disciples, kaya pa to bulag? Kasi may kasalanan ng kanyang nanay o siya? Sabi ni Jesus Christ, no.
Not because siya ay may sakit, siya ay may kasalanan or kanyang parents. Ang sakit niya maaaring ito ay mag-glorify sa Panginoon. At the fulfillment of time, I will heal this man, and the Lord will be glorified. Hindi po pwedeng lagi sasabihin natin, ay, kaya nangyayari sa akin itong simpakusa ito. Baka yung nangyayari sa atin is way ng Panginoon to glorify Him. Ay, kaya pala kung dumaan sa mga ganito, is to glorify God. And of course, give thanks. Kaya nga po kung babalikan natin dito, no, makikita natin dito yung mga characters. Of course, the 10 lepers consist of mixed Jew and Gentiles. Ito po ay may mga kalahing ni Jesus Christ. Pag sinabing Samaritan kay Gentiles, matik yan, hindi mo dapat papansinin. But tignan niyo po yung love ng Panginoon. Kahit na po hindi niya tayo dapat mamahalin, ano sabi ng Panginoon? Ano nangyari dito? Verse 14, go and show yourselves to the priest. Look at this. Go and show yourselves to the priest. Ano sabi ko kanina, culture nila para ma-define or ma-qualify sila na cleanse, kailangan pupunta sila sa priest. Hindi ko alam kung anong klaseng orasyon yan. Hey priest, ito yung katawan ko, wala nang bandage, tuyok na yung sugat ko, tsaka lang sila lalapit. Paglapit nila doon, titignan ng priest ko, tuyo na nga yan, pwede na. Nung sinabi ni Jesus Christ, kung titignan mo muna natin mabuti, in verse 12, who stood at a distance. Hindi pa nakita to ni Jesus Christ, ha? Amen? Hindi niya pa nakita yan. 30 years old or 33 years old, nandun. Sabi niya lang, go! Go your way, go to the priest. Hindi niya na-check up. Pero tignan niyo yung power ng Panginoon. Pag tayo po humiling sa Panginoon, tignan niyo ha. Pag tayo humiling sa Panginoon, ang layo ng distance natin sa Panginoon. And whenever we are asking for a prayer, Lord, parang ang dry yung prayer ko, parang hindi ko ma-feel. Pero in some ways or most of the time, may mga answered prayers tayo hindi na natin alalista. Tama? To be honest, may mga answered prayer tayo hindi na natin alam at hindi tayo nagiging grateful sa mga bagay na yun. At kung titignan natin dito, makikita rin po natin yung power, yung authority, and then yung omniscience ng Panginoon. Sabi niya dito, anong nangyari yung 14, yung love niya na, sabi niya, go and show yourself to the priest. Nagkaroon ng healing. And they went and they were cleansed. At merong ilang bumalik. Ilan yung bumalik? Isa. Ilan yung umalis ay pinagaling? 10. This is the omniscience of God. So sinabi ng Panginoon, first omniscience, yung pagiging matalino ng Panginoon. Kaya kung nyo sabihin na, Lord, hindi nyo alam yung nararamdaman ko. Pag nag-pray tayo, naintindihan tayo ni Lord. At a distance, hindi nila sinabi, Lord, may leprosy kami, pagalingin nyo kami. Ang sinabi lang ng Panginoon, yung response niya agad, go! You are healed. Go and make your way. Present yourself to the priest. At ito pa yung pangalawang manifestation ng kanyang omniscience. Jesus Christ is God. Makikita natin dito, no? And one of them, when he saw that he was healed, turned back facing God with a loud voice. Itong taong ito mapagpasalamat, may boldness ito. And he fell on his face at Jesus' feet, giving him what? Thanks. Gratitude. Pasalamat. Siya lang yung bumalik. Sa mga bata dito, sino dito nagtithank you pag binibigyan ng merienda? Gusto ko naman. Diba? Noong December, sino dito nagpasalamat sa natanggap niyang regalo? Sino dito naka-receive ng gift noong December? Sabi ba? Noong school supply, nagpasalamat ba? If nagpasalamat, very good. Magandang attitude. Pag hindi, okay lang. Buhay pa tayo. Pwede pa tayo magpasalamat. Tignan nyo ito, kagaya nito. Now, he was a Samaritan. Sometimes, kung titignan natin, tayo yung mga pinigyan ng Panginoon ng pribilehiyo, pinagpapalang, and still, tayo pa yung mga nagiging ungrateful. Yung mga tao hindi naman niligtas, sila pa yung grateful. Another one, tignan nyo po yung verse 17, omniscience of God. Then Jesus answered, were not 10 cleansed? Hindi niya nakita natin pero alam niyang 10. Kasi siya po ay Diyos. Baka iba sa atin may problema ng love life. May problema sa family, finances. Ano ng Panginoon yan? Kahit din natin sabi lang ng Panginoon ng mga 10 lepers, Lord, have mercy on us. Have mercy on us. Pagaling niyo kami. Kung ano man yung nangyayari sa amin, Lord, kaawaan niyo kami. Yung healing na binigay ng Panginoon,
ay hindi lamang po physical, kundi emotionally. Alam niyo bakit? You are so depressed during those times. Kaya sila umiiyak and asking, Lord, mercy. Awa naman kayo, Lord. Lagi na lang akong umiiyak, lagi na lang kami umiiyak. Lagi na lang kami naghihirap. Lord, have mercy on us. Patawarin mo kami. Sabi ng Panginoon, go. Pinakalaya ko na kayo. Was no one found to return and give praise to God except this foreigner? Mga kapatid, don't be like those Jews na supposed to be sila dapat na nagpapasalamat sa Panginoon. Pero hindi sila bumalik sa Panginoon. Alam niyo po ito yung bonus. First part pa lang po tayo. And he said to him, rise and go your way, your faith has made you well. Ano nga po yung sakit ng leprosy? Natatanggal yung mga laman? Maabot lang ng buto yan, wala man lang talaga. Kasi natatanggal yung mga laman yun. Hindi mo papasin ng bandage eh. Natanggal yung mga laman, ang sakit. Hindi lang po dito yun ha. At dito pa yan. Yung panik ha. Naiisip ko lang yun eh. Hindi ko sa isang preaching yung point ng pastor. Nalala ko yung may tinutokso akong member. Siguro kung may deposito kasama ko sa napagaling. Kasi diba, tatanggal yung bandage. Baka yung laman nila dito natanggal na rin. Kung inasap yung kasama ko pang kasi yung atras ng ilong, dapat tumama ka ito para kasi ang sabi ng pastor, rise and go your way, your faith has made you well. In other versions, has made you full or complete. Siguro yung ilong na nawala dito sa mamak na to, sa manak na ito, umalik. Kasi sabi full eh, or complete. Ito yung sabi ng isang pastor sa Tusi. Kaya yung mga laman niya na mga tuyo, may hukay, baka bumalik kasi full na ulit yung other translation. In my interpretation, it could be, tama, may miracle eh. Kaya ang bumuhay ng Panginoon eh. At kaya niya kumpletuhin ko. Bakit? Marunong siyang magpasalamat. But the other interpretation, to be sure and to be safe, ang sinasabi dito, rise and go your way, your faith has made you well. Diba last week, it reinforced, pag tayo ay mapagpasalamat, it reinforced our faith. Pag tayo masayahin sa mga bagay-bagay yung ating puso, minsan yan din yung nagpapagay sa atin according to Proverbs. A merry heart doeth good like a medicine, but an empty heart hath iron galleth the bones. Sabi pa rito, sabi nga your faith has made you well. Dalawang bagay. Pinumpleto, pinagaling na siya physically. And then yung kanyang spiritual life ay nagkaroon ng connection sa Panginoon. Na-meet niya si Jesus Christ. At nanampalataya siya, ay Diyos ito. Na-meet ko one-on-one. Face to face. Sabi ng Panginoon, your faith has made you well. Both physical and spiritual. Kasi yung faith niya nagpagaling sa kanya. Kaya it could be, yung physically, pinagaling siya ng Panginoon. At ni-restore yung mga nawalang bagay sa kanya. And going back sa creation, alam niyo po ba, the Garden of Eden, every day is a Thanksgiving day. Do you still know bakit tayo may Thanksgiving? Sa Amerika naman yan eh. Tama? But, sorry sa amin, sa church namin kasi may Parkway, kami may Parkway North, Parkway East, Southwest, Southeast. Hindi namin yung practice yung Thanksgiving. Anniversary lang. Tapos, nalipat ako sa isang church, nag-serve ako sa isang church, nag-celebrate sila pero very smooth lang. Paglipat ko dito, every November talaga nag-Thanksgiving. Kahit sa work di ba may holiday sa US, kasi kaya nag-off kami ng during November 25 ata. Kasi nga may holiday. Kasi Thanksgiving. Do you know the reason why they are having the Thanksgiving celebration? Sabi nga ng ibahan na ito turkey holiday. I-pray ko sila ng isang malaking turkey. Ano? Alam niyo ba? Very good. Is it no 1620 or 1607? Anong reason? Basta sa US na i-celebrate sila. These were the time na sila po ay lumipat from England to US or to America. Nung naghahanap sila ng bagong lupa para sila ay magparami kasi puno na ang England. Even ang Norway pumupunta sa West. They are discovering the West. So yung mga Norwegian napunta po sa Iceland at sa Greenland. Pero itong mga England noong 1607,
Dumakong sila sa Amerika, native pa nandyan. Pero historically, 1620, nung parang ginawa ng standard, this is the celebration of the US na tayo ay nakapag-settle sa Amerika. Every year, sineselebrate nila yung tawag ng Thanksgiving. Ito yung achievement nila ng time. And noong 1620, doon po nagsimula ang tinatawag na Thanksgiving. Alam niyo mga kapatid, in the Garden of Eden, every day was a Thanksgiving day. Alam niyo bakit every day yung provision ng Panginoon nakikita nila Eve and Adam and all the animals are there celebrating. Kasi may pagkain sila yung abundance. But, meron tayong tinatawag na pre-fall Thanksgiving. That was it. And nung time na yon, talagang every time nabababa ang Panginoon, although I'm not sure physically kasi wala namang physical but spirit, every time na pupunta ang Panginoon doon, they are always saying thank you sa Panginoon for all the provision. And meron binanggit si R.C. Sproul, the sin of withholding things to God leads to darkness. Simula ko na nag-stop ang tao sa pagpapasalamat, sa pag-appreciate, kasama po na yung fall ng humanity. Kaya po pala pag hindi tayo nagpapasalamat, nagkakasala tayo. Sobrang babaw naman nun. Kasi po yun yung original na creation sa atin. Every day, sa Thanksgiving Day. But when sin enters, hindi na po tayo kapagpasalamat sa Panginoon. Bakit? Nagkaroon ng wrath. In Romans 1:18-21, Romans 1:18-21, describe the fall, kung ano po nangyari. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who suppress the truth in unrighteousness, because what may be known of God is manifest in them. For God has shown it to them. For since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen. Kaya nagpapasalamat sila, kitang-kita nilang Panginoon. Being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Because although they knew God, ito na po in present time, they did not glorify Him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. And in the fall, something penetrated the very soul of our humanity that persists to this day, yung pagiging ungrateful because of sin. Kaya pag i-entertain natin yung puso natin na hindi tayo nagpapasalamat, that is the effect of sin. At ini-enjoy natin yan. Kaya mamaya pag uwi natin, Lord, thank you, nakarinig ako ng Word of God. Lord, thank you kasi ligtas ako, thank you Lord Jesus Christ. Papasok tayo, Lord, thank you, may trabaho ako. Lord, thank you kasi malamig sa work ko. Lord, thank you kasi may hangin sa work ko. Lord, thank you na kapag-aral ako sa mga students. And sabi pa nga, the reason why humanity is falling because of ungratefulness of their Lord. A deep-rooted reluctance to gratitude before God. In Romans chapter 1, we will all see, sabi ni Paul declares that creation itself has been a theater of divine revelation from its very first moment. And that through the created order, God daily manifests Himself. Enjoy nila yung moments na yan. Though God Himself is invisible, Paul tells us that the invisible things of God are clearly perceived. Kaya mga kapatid, in these times ng creation, i-restore din ito ng Panginoon. May enjoy ulit natin ng Panginoon. If we continue in our faith. Just as the psalmist said in the Old Testament, that the heavens declare the glory of God and the firmament shows His handiwork. Psalms 19:1. Si Adam, pagka minamotor ko yan, na-ride kami sa mga bakanteng daanan. Safe lang. Meron sa bagong dalan, yung mga damo yan sa gilid gaganon niya yung damo na yun. Tapos pagka fair ang weather, titingin niya, tapos gaganon pa yan. Parang bumutos. Na-appreciate niya yung langit. Tapos pag may mga puno na nakakover sa daanan, nakikita niya, na-appreciate niya. Naalala ko yung sinabi na Apostle Paul dito na, ng Psalms 19:1. Every creation ay manifestation ng Panginoon. At nire-reveal ni Lord ang kanyang sarili sa nature.
Kita niyo yung tubig, kita niyo yung halaman, grabe yung wisdom ng Panginoon. In biology, makikita mo yung grabe yung art ng Panginoon. Tama? Ano niya na organize ang mga atoms na yan, chromosomes, na ito yung nakikita natin physically, pero dahil sa talino ng Panginoon, meron pang behind the scene, na everyday nagpa-function, na hindi na tayo aware. That's the omnisciency of our God. Yet, we live every day as people wearing blood clothes. Nagigets nyo? Sabi dito, yet, still today, tayo po ay nabubuhay kagaya ng ibang tao na parang naka-blind po. Hindi natin na-appreciate yung mga bagay-bagay. Kaya tayo nag-give into sin. We do not appreciate God kasi naka-blindfold tayo. Unmask yourself. Tanggalin mo yung blindfold at makita niyo yung blessing ng Panginoon. It's not that they refuse to know Him, sabi pa ng verse. It's very clear in this passage that Paul is saying that the knowledge of God is inescapable. Wala pong mapupunta sa impyerno na hindi nakarinig sa gospel. Lahat po nakarinig sa gospel, pero i-reject nila. Inescapable. Talagang lahat nakarinig, i-reject lang nila ang Panginoon. Kaya nga po, binigay ng Panginoon ng kaligtasan sa lahat, pero konti lang ang makikinig. Yung iba, i-reject yung gospel. And the second sin is like unto the first. Neither were they grateful. Pangalawang kasalanan. Nung una, they refuse to know Him. Ano po ibig sabihin nun? Ayokong makilala si Lord. Uy, tara church tayo, ayokong makilala si Lord. Tara mag-pray tayo, ayokong lumapit kay Lord. Tara mag-Sunday school tayo, ayokong makilala si Lord. Sunday school nag-aaral tayo ng doctrine. Nakikilala natin ang Panginoon. Kanina yung Beatitudes. The Beatitudes and the Gospel. Si Beatitudes pala, i-describe niya sarili niya. Siya pala si Jesus Christ. I am meek, I am low in heart, I am pure in heart, I am humble, I am poor in spirit as human. And then together with the Gospel, yung Beatitudes na naging authority with the Gospel. We have the authority. We have the salvation in the Lord. We have Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ yung Beatitude. No, I will refuse to know Him. Pero yun kung hindi natin nadaanan yung Beatitude, magiging verse lang sa atin yan. Tama? I refuse to know Him. And the second sin is like unto the first. Neither were they grateful. In 1:21, sabi dito, nor were thankful, but became futile in their thoughts, rejected, and their foolish hearts were darkened. Sino dito ang puso mapait? Talagang bidlak na ng hatred. Man-hater na ako. May ano pa ba yan? Pagka lalaki nang nanggalit sa babae. Kasi pag babae, man-hater. O talagang polygamous, hindi pwedeng maging girl-hater ng mga lalaki. Diba? So, naging darken na yung puso. Ay, yung mga politisya na yan, wala yung totoo dyan. Sino nga yung lahat dyan? Diba sabi ng Panginoon, give respect to them. Kasi nilagay pa rin niya ng Panginoon. Not to the sense na you worship them, talagang you support them, you pray for them. Tama? Yun yung sabi ng Panginoon. In 1 Thessalonians 5:16-18, 1 Thessalonians 5:16-18, the apostle gives us a specific and special mandate to believers. Anong araw po yun? That we ought always to pray. That we are to pray without ceasing. Huwag daw tinigil sa pananalangin. In season and out of season. Meron pang injunction na nilagay yung isang apostolic author. Sabi niya dito, we are to pray with thanksgiving. Kaya nga po yung panalangin kanina dito, salamat. Pagdating dito, pasalamat ulit. Scripture, pasalamat ulit. Mamaya mag-close tayo sa pagpapasalamat. To pray with thanksgiving. Mga kapatid, please take note of this. Fundamental to the Christian life is thanksgiving. Fundamental to the Christian life is thanksgiving by R.C. Sproul. It is not just a one day out of 365 days. The Christian is called to be in posture of thanksgiving every living moment of his or her life. Mga kapatid, don't fall into sin of being or having an ungrateful heart.
Pasalamatan natin ng Panginoon sa lahat ng bagay. Tignan nyo, i-observe ninyo ang inyong sarili o ang ating sarili. Maybe we could make an audit. For this week, ito yung mga pangit na naalala ko. Tapos, tapat natin dun sa mga bagay na magaganda nangyari. Kasi compare natin, ay, hindi ungrateful pala ako. O kaya naman pag marami yung bagay na naisip yung pasalamat, ay salamat Lord, kasi napaalala niyo pa sa akin na itong mga bagay na ito pala yung dapat yung pagpasalamat sa inyo. At may mga bagay na nangyayari na hindi ko man expect pero binibigay ninyo. I'm so excited sa Heart's Desire. Sa Heart's Desire natin. Nakabox pa naman, namigtas pa. Hindi nyo pa naman nabasa yung amin. Sa December or January, bubuksan ulit natin. Mag-rewrite tayo ng ating mga panalangin. Meron akong prayer. So, it is not for myself. Praying for hindi para sa amin ang panalangin. Hindi kami ang puusan na ipapanalangin namin. Of course, may common kami. Pero meron akong sinabi na pinag-pray ko sila. Ay, oo, pinag-pray ko rin yan. So, di ko alam kung gano'ng matagal, pero we're still having faith na ipagkakalagay ng Panginoon. So mga kapatid, sa tanong isa na may tanong pa ba kayo? Alam mo sa school. So mga kapatid, nawa po maging paalala sa atin, hindi pa kung tapos ang topic natin about Thanksgiving o gratitude. Meron pa tayo 3 Sundays. Third chapter lang last Sunday, no? 3 Sundays pa tayo, mga kapatid. Sa totoo lang, I'm always praying, Lord, parang ang hirap ng topic na Thanksgiving. Kayo nga, mag-isip kayo ng topic about gratitude. Parang mabilis lang mauubos, kasi ang hirap magpasalamat. Pero, the more ako nagbabasa, ang dami pa pala. Ang dami pa pala ang bagay na pwede pagpasalamat sa Panginoon. At alam mo ba that in entities, there are lots of people na talagang naging mapagpasalamat sa Panginoon. Naging very unthankful or ungrateful sa Panginoon. Lucifer, stop thanking God and wants to be equal to God. Mag-stop siya. Ay, I'm the best, thank you Lord. Hindi, sabi niya, no, this time na, equality to God. Meron pa, si Eve and Adam start thinking to be like God in terms of divinity o kaya naman yung eternality. Sabi na magkakawisdom din kami kagaya ng Panginoon. 8, the fruit. The workers at the Tower of Babel wants to be equal to God. Sabi niya, patay natin si Lord para mas mabilis na yung communication. Pero ang thought nila is, lahat pantay-pantay. Parang ngayon, meron pong ganyan ngayon na tinuturo na, walang Diyos. Talagang ginawa lang, may create sa atin, hindi ba tayo na alilay lang din natin. Kaya na natin yan. King Saul wants to bypass the speaker of God, Samuel. Sabi ng Panginoon, tatanggalin ko sa yung Holy Spirit. Hindi na siya naging king. But still, there are some we're so grateful sa kanilang blessing na tanggap sa Panginoon. Si Abraham sa kanyang anak, si Noah sa kanyang family, si Moses sa kanyang natapos, si Hannah. Sabi niya, Lord, magkalugit po sa akin yung anak na to. At naging grateful ang kanyang puso at pinagkalugit sa Panginoon. At binalikan na siya ng Panginoon ng Job. At hindi na ito papat. Si Job, wala na dapat ipagpasalamat, pero sabi niya, Lord, thank you. Kasi niremind mo ko sa mga bagay na I should be grateful sa mga pangyayari nito dahil lalapitan na sila. The Lord, hindi lang double, triple ng kanyang prosperity. Not in terms of prosperity, mga kapatid, we have God, we have Jesus Christ. In heaven, sa lahat ng tumanggap sa Panginoon, gagawin na lang natin dali magpuli sa Panginoon. Tayo po yung magpasalamat sa Panginoon. Tayo po yung manalangin. Muli, Ama, kami po ay nagpapasalamat sa umaga na ito. Thank you, Lord, for reminding us that sometimes na kami po ay hindi nagiging mapagpasalamat ang aming puso, Panginoon, ay napupod ito sin. Thank you, Lord, for always reminding us that we have a living God. We have a passionate God na kagaya ng nangyari sa 10 lepers ay pinagaling sila without even questioning them. Salamat, Ginoo, sa inyong patuloy na pagmamahal sa atin. Continue to bless us, O Lord, sa mga pagkakataon na kami po ay nagkakaroon ng depression, sa mga pagkakataon na kami, Panginoon, ay nagdududa sa mga pwede niyong gawin sa amin. Continue to remind us, O Lord, that you have done great things. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ito may
Thank you, Pastor Santo Misael. Kasi naman, let's worship the Lord sa pagdalit santo na tayo sinapit. Diyan naman naman ay selamat dan mengerti dari hingga imun kalau kita tak mati kita selama itu saya yang memberikan karena ramai orang kami bisa mengenal yang maka sinamlah dematon sering binatang selamat teman-teman na pagkumain ito sa saat ng sa isang pagkabalit ng pagkulo sa ating isang mga pilit sa bayan ng mga ibang makaulit ito ito po ang sinipito at nalagatan ng kami siyatan sa ating kasama at huwag itong magkakapot sa amin na mga pasilaw ng mga doon maamulit ng mga nakuwatan sa kapito ang Diyos na masabitan ikaw Diyos na mga sinip sa mga bayan. Kaya sabay ikaw Diyos ang magkakasama sa kanya. Ikaw Diyos ang layo sa mga kapit. Baralas ka. Kaya rin na kami rin ang maraming kisisa sa mga buwan. Ginawa si Lord. May announcement lamang po, no? Sa August 31 po ang anniversary ng Villa Monte. Hindi po lahat sasama. I think number lang dapat. So, tatlo na agad dun sa mga grade 6 sa mga estudyante ng sister club. Yung mga chikiting hindi pa natin pwede isama kasi malayo. Baka kami po ay masabot. Okay? So, next time, don't worry. Pero sa anniversary natin, invite yung mga parents ninyo on November 9. And patuloy po natin ipanalangin, no? By the way, let's meet later para sa, siguro, there is not time. Ito po sa TV.